Hello, good morning mga lalabs, mga vayots once again. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, good morning at lalo na doon sa Europe dahil ito yung topic natin ngayon. Good morning po sa inyong lahat. Ito, si John Vic Remulla umapila sa mga Pilipino sa iba't ibang bansa sa mundo, lalo na dyan sa Europe. Natulungan daw silang makita si Zaldico. So, nagpakilala lang na in-hotel kayo na nananawagan kayo sa mga Pilipino, no? Kadalasan, karamihan naman ng mga Pinoy sa ibang bansa ay mga OFWs. Ito, nakakatawa lang mga lalabs, mga boys, lalo na sa mga kapwa ko OFWs. Tayo, ng mga OFWs, ang number one pinakamalaking contribution sa Pilipinas, taon-taon, trillions of pesos ang contribution ng lahat ng mga OFWs around the world sa gobyerno ng Pilipinas. Pero wala tayong magandang programa, ang ating mga pera na pinapadala sa gobyerno ay ninanakaw pa ng mga putanginang politiko na to at ngayon ay makikiusap pa sila na hanapin si Zaldico. Ang galing, no? Ang galing nila, no? Ay, naku. So, ito, kahapon ba yun? Anong linggo? Nahulog si John Vic Remulla sa stage. Buti nga sa kanya. Sana napilay ang putang ina at namagaang paa. Yabang din eh. At may napansin ako kay John Vic Remulla na ngayon nagsasalita siya parang maagang pangangampanya. Totoo siguro. Dahil si Raffy Tulfo is no more. Wala na si Tulfo. Nabusala ng bunganga niya ng billions of pesos mula nung issue ng PCSO, di ba? Nung nag-executive meeting siya kasama ni Milyonaryo. Wala na. Wala na tayong narinig kay Raffy Tulfo. Di ba? So, ang init ng suporta ng taong bayan kay Raffy Tulfo, wala na, patay na. So, dito sila ngayon kay John Vic Remulla. So, nagpakitang gilas si Remulla at pero pinagmumura daw siya doon sa rally at kung ano-ano daw pinagsasabi sa kanya. Mirisi, Gaba, Pikat. John Vic Remulla, Pikat. So, dito tayo. John Vic Remulla umapila sa publiko. Nagpaabot ng matinding panawagan si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo kung masilayan si dating Ako Bicol Representative Zaldico, kuhaan agad ng litrato at i-post sa internet. Otot mo, los mo. Huwag ninyo yung gawin mga kababayan ko dyan sa Europe kung makita ninyo si Zaldico. Bakit? Dahil mayroon pang darating pang mga expose or pasabog si Zaldico, lalo na dyan sa Armed Forces of the President. Hindi na sila Armed Forces of the Philippines. Kasi bakit ang simpatya ngayon ng men in uniform ng Armed Forces ay nasa kay Bongbong Marcos ba na dahil nabili na sila unang-una doon sa 300 food allowance. O, di ba? Plus may 15 billion si Browner na issue din yun. Corruption issue at inamin din niya na mayroon siyang Browner condo. Kung Browner building ba yun? Basta something ganyan. Ayon kay Remulla, matagal nang pinaniniwala ang nasa Europe si Zaldico. Nasa Europe naman talaga si Ko. Tanga ka ba? Pinapaniwala pa tayo ni John Vic Remulla na wala silang alam na kung saan ngayon si Zaldico. Alam nila yun. Gusto lang nilang magiging ano sila, no? Yung bang relevant sa taong bayan. Gusto lang paniniwala na inosente sila, mga ulol. Lalo na daw sa Portugal, no? Kung saan umano siya matagal nang nagmamay-ari ng Portuguese passport. Ito yung problema ngayon. Kung totoo na ang bansang Portugal ay walang ano ba ito?
nakalimutan ko na yun, eh. Yung tinatawag nilang rendition treaty ba yun? Kung saang bansa, ayun, hindi kasali doon ang Pilipinas, so hindi talaga na mapapauwi si Zaldico at may balita pa na ang, passport ni Zaldico na Portuguese passport ay 7 years ago pa iyon. So mahirapan sila dito kasi ayon sa ibang mga abogado na nag-i-explain ay kapag ang passport ni Zaldico bago pa siya kinasuhan, nag-invest na siya doon, nagkaroon na siya ng maraming ng passport. So, hahawakan sila ng bansang iyon. Pero kung nagkaroon, nag-invest, di umano si Zaldico after ng kanyang kaso para magkaroon ng passport, pwede siyang pauuwiin ng bansa kung saan siya. So, kaya sila ngayon nananawagan sa gobyerno, sa taong bayan na nasa Europe, sa mga Pilipinong mga OFWs doon, na picturean, weh, bakit wag ninyong gawin yun. Ayon kay Remulla matagal ng ayun nga 'no, passport. Sa kanyang pahayag hindi nagpasikot-sikot ang kalihim. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede nilang picturean, ipadala kaagad, i-post kaagad sa internet para may idea tayo kung saan siya. O lol, nasaan ang inyong billions of pesos na mga confidential intelligence funds para gamitin iyon, hanapin si Zaldico. Huwag ninyong utusan ang mga Pilipino, lalo na mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Nagtatrabaho na nga sila doon para may i-contribute sila sa gobyernong Pilipinas na ninanakaw lang din ninyong mga putang ina ninyong mga politiko. Tapos ngayon, ninanakawan na nga ninyong mga ulitin kong mga OFWs, walang magandang programa sa kanila. Tapos nagtatrabaho sila doon, dadagdagan niyo pa ang trabaho niyo, tapos kayo pa upo-upo, pakuya-kuyakoy, pakape-kape, pa-concert-concert sa Malacanang, pasinghot-singhot, painom-inom. Putang ina niyo. Trabaho ninyo yon. Tapos gagawin ninyo, Pilipino pa ang maghanap kay Zaldico? Oy, wag na oy, bahala kayo dyan, wag ninyong hanapin. Hayaan ninyo ang gobyernong maghanap kay Zaldico, total may billions of pesos na confidential intelligence funds sila. So kung tayo mga Pilipino ang maghanap kay Zaldico, aba ang swerte nila. Yung confidential funds na ibubulsa na nila yun. Ha? So para tayo gagawin pa tayong karning baboy, nagigisahin tayo sa sarili nating mantika? Ala, wag na. Kaya sa mga kababayan ko sa Europe, please, kahit makita ninyo diyan si Zaldico pabanjing-banjing kung saan, wag ninyong picturean at wag kayong mag-post sa internet. Ulitin ko, hayaan ninyo ang gobyerno ni Bangag at ni WM ang maghanap sa kanila dahil may pira para dyan. At hindi natin trabaho yan. Trabaho nila yan. Tayo na nga ninanakawan. Tayo pang maghanap ng hustisya para sa atin. Putragis. So sa ngayon, ang hinala namin nasa Portugal siya. Doon siya naninirahan. Yun naman pala eh. May hinala pala kayo na nasa Portugal si Zaldico. Magpadala kayo doon ng mga intelligence na tao para magmanman doon. Hindi yung mga Pilipino doon ang anuhin ninyo, pag utusan ninyo, nakikiusap kayo. Pagkakila ninyo. Huwag ninyong utusan ang taong bayan na ninanakawan na ninyo para maghanap ng hustisya para sa kanila din. Hanap tayo ng hustisya para sa atin dahil tayo yung hinanakawan. Putang inang yan. Wag na wag ninyo silang tulungan. Hayaan ninyo, may pira para dyan.